Kumusta mga kaibigan? Isipin nyo ito. Habang tayo dito sa Pilipinas ay nahihirapan pa sa traffic at masisikip na kalsada, sa China may mga engineers na nagtatayo ng mga lungsod na parang galing sa pelikulang sci-fi. Mga skyscrapers na umiikot, tulay na umaangat sa kalawakan, high-speed trains na mas mabilis pa sa eroplano, at mga mega projects na akala mo'y imposible lang sa pelikula. Pero totoo lahat yan. Ngayon, sasama kayo sa akin para tuklasin ang mga pinaka-astounding futuristic engineering wonders ng China na magpapabilog sa mata nyo. Kaya huwag kayong aalis, kasi to ang video na magpapahanga sa inyo sa tunay na kapangyarihan ng modernong Chinese engineering. Ito ang Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge, ang pinakamahabang sea bridge project sa buong mundo na nagkokonekta sa Hong Kong, Macau at Zhuhai. Pero eto ang tanong, paano ka gagawa ng tulay sa gitna ng dagat sa lugar na madalas tamaan ng bagyo at lindol? Simple lang sagot ng China, gawa tayo ng bagong isla. Oo, para pagdugtungin ng tulay at underwater tunnel, gumawa sila ng dalawang artificial islands sa gitna mismo ng karagatan. Tapos, nilagyan ng higanteng bakal sa paligid para hindi maanod ng alon. Parang Minecraft sa totoong buhay. At hindi lang yan, imbes na harangan ang daanan ng mga cargo ship, nilubog nila ang mismong highway sa ilalim ng dagat. Kaya habang ang mga barko nasa ibabaw, may mga sasakyan namang bumibiyahe sa ilalim ng ocean floor. Sobrang wild isipin. Hindi lang ito tulay. Isa itong project na parang sinasabi ng China na kung walang daan, gagawa kami. Ito ang Gupitan Shiplift. Isang napakalaking elevator na para sa barko. Oo, elevator talaga. Ginawa ito para makatawid ang cargo ships at passenger vessels sa magkabilang bahagi ng Wu River na may sobrang laking taas ng pagitan. At ito ang nakakabaliw. Imbes na paikot na ruta ang gawin, binutasan nila mismo ang bundok. Gumawa sila ng tunnel sa loob ng bato para makadaan ang mga barko. Paglabas ng tunnel, diretso ito sa isang artificial channel papunta sa giant shiplift. Pagpasok ng barko sa loob, mapapansin mong parang normal lang na chamber na puno ng tubig. Pero maya-maya, unti-unting umaangat ang buong tubig kasama ang barko, parang elevator sa mall. Pero ang laman, buong ship, at kapag nasa tamang taas na, tuloy ulit ang biyahe ng barko na parang walang nangyari. Dati, halos imposible puntahan ang ibang lugar dito dahil sa terrain. Ngayon, kayang umakyat ng barko sa bundok. Parang binago nila mismo ang rules ng kalikasan. Sa China, hindi na lang fireworks ang ginagamit para sa mga show sa langit. Pinalitan na nila ito ng drones. Drones shows. Isipin mo ang langit ng mga lungsod tulad ng Shanghai, Shenzhen at Wuhan. Biglang nag-iilaw. Pero hindi fireworks. Libu-libong drones sabay-sabay sa himpapawid. Parang isang malaking screen sa langit. At lahat nakasync. Walang sabit, walang sabog. Pure movement lang. Ang setup nito hindi simple. Gumagamit sila ng precise GPS, automated flight system, at central software na kumokontrol sa buong swarm. Isang computer lang ang boss. Siya ang gumagawa ng buong choreography. Mula sa design sa screen, ginagawa nitong flight path para sa bawat drone. Bawat isa may sariling role, sariling galaw, pero sabay-sabay pa rin ang timing. Dati, simple shapes lang. Bituin, logo, heart. Ngayon, umaabot na sa full animation. May kwento na sa langit, parang pelikula. Pero sa ulap mismo ginaganap. Sa China, may isang theme park na parang buong dagat na ginawang attraction. Ito ang Chimilong Ocean Kingdom. Isang napakalaking marine theme park na may isa sa pinakamalaking aquarium sa mundo. Makikita ito sa Zhuhai. Hindi ito ordinaryong park. Hinati-hati ito sa mga themed zones na inspired sa ocean. May mix ng entertainment, rides, at marine life exhibits. Parang amusement park pero ilalim ng dagat ang tema. Sa loob nito, may giant aquarium tank na sobrang laki na parang open ocean na mismo. Dito nakatira ang whale sharks. Kasama nila ang libu-libong isda, manta rays, iba't ibang species ng pating
at iba pa. Tahimik silang lumalangoy sa malawak na tubig na parang walang hanggan. Isang paalala kung gaano kalawak ang kayang gayahin ng modern engineering kahit ang buong ecosystem ng karagatan. Sa China, may isang gusali na parang buong lungsod na isiniksik sa iisang structure. Ito ang New Century Global Center sa Chengdu. Ito ang pinakamalaking building sa mundo base sa floor area. Hindi lang siya mall or office building. Parang mini city talaga sa loob. Pwede kang tumira, magtrabaho, mamili, mag-relax at mag-entertainment, lahat ng hindi lumalabas. Kaya niyang mag-accommodate ng around 20,000 tao sabay-sabay. Sa loob, may daan-daang shops, kasama na ang luxury international brands. Pero ang pinaka-interesting, may artificial beach sa loob mismo ng building. May digital sky, controlled waves, at lighting system na ginagaya ang sunrise at sunset. Parang nasa resort ka, pero indoor. Samantala, sa Chongqing, may isa pang futuristic space, ang Guanghuan Shopping Mall. Mukha siyang modern jungle sa loob ng glass dome. May mga puno na tumutubo sa suspended platforms, parang nakalutang sa hangin. Sa baba, may aquatic gardens, may ponds, bato at tropical plants na buhay talaga. At hindi pa doon nagtatapos. Nagbabago pa ang theme ng buong lugar. Minsan parang Jurassic World na may dinosaurs. Minsan naman parang Sky Festival na puno ng floating balloons. Isang shopping mall lang siya sa papel. Pero sa experience, parang ibang mundo ang pinasok mo. Sa China, may isang tulay na parang kinabit ang buong lungsod sa gitna ng dagat. Ito ang Qingdao Bay Bridge. Nag-uugnay ito ng Qingdao at Huangdao. Isa ito sa pinakamahabang sea bridges sa mundo. Ang itsura niya, hindi straight line. Y-shaped ang design niya, parang sanga ng puno na kumakalat para ikonekta ang iba't ibang parte ng lungsod. 6 na lanes ang daan para sa sasakyan. May emergency lane sa gitna. Pero ang tunay na laban dito, hindi lang trapiko, kundi ang dagat mismo. Itinayo ito sa open sea na kilala sa malalakas na hangin at mabibigat na alon. Kaya ginawa itong sobrang tibay. Gumamit sila ng materials na kayang labanan ang corrosion mula sa tubig alat para tumagal ng 1 siglo o higit pa. Sa ilalim ng dagat, libu-libong steel at concrete pilings ang nakabaon sa seabed. Sila ang sumusuporta sa buong tulay. Parang ugat na kumakapit sa lupa sa ilalim ng dagat. Hindi lang ito tulay para sa biyahe. Isa itong structure na ginawa para makipagsabayan sa dagat at manalo sa oras. Sa kabundukan ng Guizhou, may isang structure na hindi para sa lupa, kundi para sa kalawakan. Ito ang FAST, 500-meter aperture spherical telescope. Ito ang pinakamalaki at pinakasensitive na radio telescope sa buong mundo. Parang higanting mata na nakatutok sa langit. Hindi ito tumitingin sa liwanag, kundi sa radio signals na galing sa malalayong parte ng universe. Kaya nitong idadetect ang signals mula sa mga stars, pulsars, at mga galaxy na bilyon-bilyong light years ang layo. Sobrang sensitive nito na kaya raw nitong makuha ang signal na kasing hina ng cellphone sa Jupiter. Isipin mo yon, isang signal na halos wala ng lakas, pero kaya pa rin nitong ma-pick up. Ginagamit ito para maghanap ng sagot sa pinakamalaking tanong ng tao. May buhay ba sa ibang planeta? Sa gitna ng bundok ng Guizhou, parang tahimik lang ang itsura, pero sa likod nito, nakikinig ito sa buong universe. Sa China, may isa na namang mega project na parang imposible sa una. Ito ang Shenzhen-Zhongshan Link, isa sa pinakamahirap na cross-sea projects sa mundo. Nag-uugnay ito ng Shenzhen at Zhongshan, halos 49 na kilometro ang haba. Parang biyahe na tumatawid sa gitna ng dagat. Hindi ito simpleng tulay. Halo-halo ito ng bridges, underwater tunnels at artificial islands. At ang lugar mismo, hindi friendly sa construction. Malalakas ang current, pabago-bago ang tides at puno ng dumadaang barko. Kaya bawat hakbang ng paggawa, sobrang hirap. Gumamit sila ng floating cranes at specialized vessels para lang maitayo ito sa gitna ng alon. Sa gitna ng proyekto, may artificial island,
Dito makikita ang entrance papunta sa underwater tunnel. Diretso ang pasok ng sasakyan. Walang matarik na ramp. Parang dumidiretso ka lang bigla pababa sa ilalim ng dagat. Sa loob ng tunnel, dahan-dahang bumababa ang kalsada. May complete system sa loob, ventilation, traffic control at monitoring equipment para tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. Sa China, may highway na parang dumadaan sa langit. Ito ang Yaxi Expressway. Nag-uugnay ito ng Yaan at Xichang, dumadaan sa matataas na bundok at malalim na lambak. Kaya tinawag itong Sky Road. Kapag nagdadrive ka dito, madalas kang papasok sa makapal na fog. Parang lumulutang ka sa ulap habang bumibiyahe. Hindi ito normal na highway. Dinisenyo ito na parang hagdanan, smooth ang slope para kayanin ang matatarik na bundok nang hindi kailangan ng matitinding liko. Sa halip na paikot-ikot na daan, diretso at controlled ang elevation. Sa buong ruta, may 270 viaducts at 25 tunnels. Karamihan dito, tinabas mismo sa bato. Parang hinati ang bundok para lang makadaan ang kalsada. Dati, hiwalay at hirap maabot ang mga lugar na ito sa Sichuan. Ngayon, isang expressway na ang nagbukas ng access para sa travel, negosyo at turismo. Isang daan na ginawa hindi para umiwas sa bundok, kundi para dumaan mismo sa gitna nito. Ito ang Foxing Train. Isa ito sa pinakamodernong bullet train sa bansa. Kaya nitong mag-maintain ng high speed kahit iba-iba ang kondisyon, init, lamig, ulan, snow o kahit buhangin sa hangin. Parang wala itong pakialam sa panahon. Tuloy lang ang takbo, steady at smooth. Pero ang pinakakamangha-mangha dito, hindi lang bilis, kundi ang oras. Halos perpekto ang punctuality nito. Sa long distance trips, ang delay margin ay less than 10 seconds. Ibig sabihin, kahit ilang daang kilometro ang biyahe, dumarating pa rin ito halos eksakto sa oras. Sa China, ang Foxing Train ay hindi lang transport. Isa itong halimbawa kung paano ginawang precision system ang buong railway network, kung saan ang oras, bilis at control sabay-sabay na pinapagana ng walang palya. Sa China, may dam na ginawa para kontrolin ang isa sa pinakamahirap na ilog sa mundo. Ito ang Xiaolangdi Dam sa Yellow River. Itinayo ito para harapin ang baha, sobrang silt at pabago-bagong daloy ng ilog. Hindi lang siya flood control dam, multipurpose siya. Water storage, power generation, navigation at sediment management. Ang pinaka-unique dito, kaya nitong linisin ang ilog. Kapag naipon ang putik, binubuksan ang malalaking gates para maglabas ng high-pressure water na humihila palabas ng silt sa riverbed. At kapag nag-release na ng tubig, parang bumubuhos na wall of water ang makikita. Malakas, mabilis, at controlled. Tuwing ginagawa ito, nagiging attraction pa siya para sa tourists at media. Isang dam na hindi lang pumipigil sa kalamidad, kundi actively nag-aayos ng buong daloy ng ilog. Sa China, may mall na hindi mo agad makikita sa ibabaw. Ito ang Chengdu SKP Park sa Chengdu. Karamihan ng commercial space nito nasa ilalim ng lupa. Sa ibabaw, hindi mall ang makikita mo, kundi isang malawak na park na puno ng greenery. May mga pathways, open spaces at access points pababa sa underground shopping area. Parang baliktad na setup, park sa taas, negosyo sa ilalim. Sa gitna ng park, may tinatawag na Tower of Vitality, isang group of structures na napapalibutan ng tubig at moving jets. Paggabi, nag-iilaw ito gamit ang LED lights, kaya parang gumagalaw na liwanag o liquid sculpture. Simple ang idea, pero ang dating, futuristic at immersive. Isang mall na hindi lang para sa shopping, kundi para sa experience ng buong environment. Sa China, may highway na dumadaan sa isa sa pinakadelikadong disyerto sa mundo. Ito ang Taklamakan Desert Highway. Ito ang unang road sa mundo na itinayo sa gitna ng disyerto na puro gumagalaw na buhangin. Ang Taklamakan Desert noon,
tinatawag na place from which no one returns. Sobrang hirap tawirin dahil palaging nagbabago ang buhangin. Parang buhay na terrain, pero ginawa pa rin nila ang kalsada. Ang problema, hindi stable ang lupa. Bawat araw, kayang tabunan ng dunes ang daan. Kaya gumawa sila ng solusyon na hindi lang engineering, kundi ecological. Nagtanim sila ng libu-libong shrubs at trees sa magkabilang side ng highway. Gumawa ito ng natural barrier na pumipigil sa pag-abante ng buhangin. Parang buhay na pader laban sa disyerto. Dahil dito, naging possible ang tuloy-tuloy na biyahe sa gitna ng isang lugar na dati ay halos imposible daanan. Sa China, may tulay na sobrang haba na parang walang katapusan ang biyahe. Ito ang Danyang Kunshan Grand Bridge. Ito ang pinakamahabang bridge sa mundo. May habang humigit kumulang 100 at 65 kilometro. Nag-uugnay ito ng Danyang at Kunshan, dumadaan sa bahagi ng Yangtze River Delta, pero hindi ito ordinaryong tulay. Isa itong tuloy-tuloy na viaduct na dinisenyo para sa high-speed trains. Parang dumadaan lang ang tren sa hangin, walang putol, walang tigil, over rivers, fields at mga lungsod. Isang straight, smooth na ruta sa ibabaw ng buong landscape. Ang pinakakapansin-pansin pa, tinapos ito ng humigit kumulang 10,000 workers sa loob ng wala pang 4 na taon. Para sa ganitong kalaking proyekto, napakabilis nito. Isang tulay na hindi lang humahati sa lupa, kundi nag-uugnay sa buong rehiyon sa isang tuloy-tuloy na linya. Sa China, may tulay na parang nakasabit sa ulap. Ito ang Duji Bridge. Tumatakbo ito sa ibabaw ng Beipan River Canyon sa gitna ng matatarik na bundok at makapal na ulap. Sa Beipan River, sobrang lalim ng bangin kaya parang lumulutang sa langit ang tulay. Isa ito sa pinakamataas na tulay sa buong mundo. Mas mataas pa sa Eiffel Tower at One World Trade Center. Resulta, mas mabilis ang biyahe sa isang lugar na dati ay sobrang hirap tawirin. Samantala, may isang hotel naman na hindi pataas ang build, kundi pababa. Ito ang Intercontinental Shanghai Wonderland sa Shanghai area. Itinayo ito sa loob ng abandoned quarry. Imbes na umangat sa skyline, kumakapit ito pababa sa cliff wall. Parang underground luxury world. Eco-resort din ito. Ginagamit ang tubig ng quarry lake at natural temperature ng bato para kontrolin ang climate sa loob. At sa tabi nito, makikita ang isa sa pinakamalalaking ports sa mundo, Port of Shanghai, na patuloy na nagpapagalaw sa global trade. Isang lugar, pero 3 mundo, tulay sa langit, hotel sa bato, at port na buhay ang dagat ng negosyo. Sa China, may tulay na parang lumalakad ka sa hangin. Ito ang Zhangjiajie Glass Bridge. Nakasabit ito sa pagitan ng matatarik na bundok sa Zhangjiajie. Ang pinakaiba nito, transparent ang sahig, kaya habang naglalakad ka, kita mo mismo ang bangin sa ilalim ng paa mo. Parang walang pagitan ka sa ulap at lupa. Kaya nitong mag-support ng hanggang 800 tao sabay-sabay, pero madalas, limit ang pasok para sa safety. Kahit mukhang delikado, engineered ito para sa extreme conditions, hangin, vibration at bigat ng tao. Dahil dito, naging benchmark ito sa glass bridge design sa buong mundo. Isang simpleng lakaran, pero ang pakiramdam, parang nasa gitna ka ng langit. Sa China, may proyekto na hindi lang basta engineering, kundi buong bansa ang binago. Ito ang South-North Water Transfer Project. Ito ang pinakamalaking water diversion system sa buong mundo. Ang layunin, kunin ang tubig mula sa basang southern regions at ilipat sa tuyong northern areas. Unang naisip pa ito noong 1950s ni Mao Zedong, pero nagsimula lang ang construction noong 2002. Ngayon, taon-taon, milyon-milyong kubiko ng tubig ang dumadaan sa malawak na network ng canals at tunnels. Tumatakbo ito sa ilalim at ibabaw ng mga bundok, lambak at lungsod.
parang invisible river na ginawa ng tao. Dahil dito, nakakapag-supply ito ng tubig sa tens of millions of people, lalo na sa mga lungsod tulad ng Beijing at Tianjin. Isang proyekto na hindi lang nagdadala ng tubig, kundi naglilipat ng buhay mula isang bahagi ng bansa papunta sa kabila. At yan ang ilan sa mga pinaka-impressive futuristic engineering wonders ng China. Mula sa pinakamahabang sea bridge sa mundo hanggang sa iba pang mind-blowing projects na parang galing sa future. Talagang walang imposible sa Chinese engineering. Kung nagustuhan nyo to, i-like nyo ang video, i-share sa mga kaibigan nyo at subscribe kayo sa channel para hindi kayo ma-miss ang susunod nating mga videos.